Good morning po. Maganda yung idea ko ngayon na gagawa ng video series of hot issues, especially sa politics and especially sa mga features of events na nangyayari ngayon. I would like to make a title of the series na mag-start today, ano na ang susunod na kabanata series. It makes all the accounts of events na for me personally na ayaw kong mapalampas habang nagawa ko ngayon ang videos na ito ay masusubaybayan ko na rin. Umpisahan na po natin sa issue po ng ombudsman. Very hot topic po ito. Itong story ng ombudsman na uumpisahan ngayon dahil meron na rin first directive sa Parmali scandal, flood control cases. By the way, kamakailan pala ay formally sworn into office as the new ombudsman last October 9, 2025. He prioritized DPWH's corruption as first case as ombudsman. Meron po siyang sinabi, "When I saw what's happening, I thought being ombudsman might be the highest form of service." May mga nag-react sa appointment like si retired Associate Justice Carpio. Sinabi niya na ang huling pag-asa ng gobyerno, he is the government last hope to regain public trust. He must avoid selective prosecutions to rebuild public trust. That is from another interview. Meron din patutsada po ni VP Sara Duterte. Sinabi po niya na kay Ombudsman Remulla na kung ako presidente, hindi ko siya i-appoint as an ombudsman. At ito rin po ay sinagot ni Remulla sa ibang interviews as no comment. Isa pang reaction at sinasabing utos ng ex-ombudsman na huwag isapubliko ang SALN kung walang permisyo ng may-ari. Sa press conference ng Ombudsman Remulla last October 14, sinabi niya na kailangang mangyari na ang dapat mangyari. Meron din siyang isang statement, "I'm opening a can of worms, but so be it." Ito po, he's referring sa issue po ng memo allowing SALN access to public. Next time pa ulit, medyo haabaan ko kasi I'm running out of time. Bye-bye. Thank you.